Yan, lahat, ang dami, puro di ba rin mga pulis na yan, oh? Anong oras ngayon? 3 beses na ginawa din yun sa amin. O, kaya Ito nga nga tumakbo. Akit nga po. Akit nga po. Ano iniiyak mo? Eh, kaya nga po, Wala akit kayong nga maninigaw, po. sir. Hindi kami naninigaw, kayo naninigaw eh. Sino ba hinahanap nila? Si Omar pa rin. Hindi po namin kamag-anak yun. Yung ating mga kapulisan, merong nagbigay sa kanila ng impormasyon si Omar. Doon nga itinuro sa bahay ni ating mga nagreklamo. Hindi naman po ako nagkakaso sa mga pulis kasi po, unang-una mahal ko po yung buhay ko. Baka bukas, makalawa patay na rin ako. Yung sa amin lang, seguridad pa, yung hindi na po maulit. Tapos mag-sorry po silang lahat sa amin kasi kami lang po yung hinalughog ninyo eh. Please lang po kasi ang dami na buhay pa yung mga parents ko, lagi kami nilolooban ng mga pulis. Ma'am, ano ho ang nais nating sabihin kay Colonel? Isa lang po yung hinihiling ko, yung public apology po yung mga pulis po na nandun na po na nasangkot. Hindi naman po ako magbabalak na yung magdemanda. Kagaya po yung nabanggit natin ay nagkandak tayo ng investigation at yung mga pulis na involved doon sa complaint ay inilagay muna natin sa Office of the Chief of Police para habang nagkakandak tayo ng investigation ay lagi silang available. So sa ngayon ay narito pa sila hanggat hinihintay nga natin yung pagpunta ng complainant. So pagka dumating na tong complainant at makapagbigay na ng statement at nabanggit nga niya na wala naman siyang layunin na magporsige pa ng complaint at gusto lang niya ay magkaroon na ng pagkakasundo at inihiling lang niya na magkaroon ng ng paghingi ng apology yung mga involved. So yun naman po ay ating tutugunan at kinausap ko na rin yung ating mga kapulisan na family member nila nag-chat o nag-post sa social media ay kanilang kausapin, pakiusapan na pumunta na tayo doon sa pagkakasundo. Sa ngayon po, Colonel, may lead na po ba tayo dito sa ating suspect na hinahanap? Sa ngayon ay mayroon na tayong naikaso dito. Na-file na natin yung demanda at naghihintay na lamang tayo ng warrant of arrest para sa paghuli dito sa suspect natin na ito. Ma'am, yung pagpasok po kasi namin doon, ma'am, may witness po kasi kami na nagturo na doon pumunta yung suspect po, ma'am. Kaya pinuntahan po namin, ma'am. Yung pagpunta naman po namin doon, ma'am, wala po kaming sinira o kinuhang mga gamit o sinaktan. Ang siguro, nabulabog lang namin yung pagtulog siguro nila, ma'am. Doon lang po kami nagkamali. Pero wala naman po kaming ginawang masama po doon, ma'am. Ma'am, yung pagsusori ko po, hindi po yung nakagawa po kami ng mali. Ang pagsusori ko po, yung naabala namin yung pagtulog nila nung gabing yun. Dahil gumawa lang din naman po kami ng aming tungkulin para mapagsilbihan din po sila. Hindi po natin alam kung pagdating ng suspect dun sa kanila, ma'am, may gagawin o i-hostage din po sila. Kaya dun ginawa lang din po namin yung mga tungkulin namin bilang alagad ng batas po, ma'am. Kung nagambala po namin kayo nung gabing yun, kami na po humihingi ng dispensa sa pamilya niyo po at sa inyo po, ma'am. Humingi ako ng pasensya kung nagambala namin yung gabi nilang pagtulog nun. Para sa akin, kumbaga trabaho lang yung ginawa namin. Humihingi din po ng pasensya dahil dun sa nangyari, pero ang pakay po namin doon, sila din po kaligtasan ng mga residente doon dahil personal po namin nakita na doon tumakbo. Yung inahabol namin na tao na fit po doon sa description ng witness natin. Hindi po namin sinira yung mga pinto nila, tinawag po namin sila para palabasin. At in-inform po namin sila na may hinahabol po kami na kriminal na pumatay doon sa babae na malapit doon sa kinatitiran po nila. Yun lang po. As of now, kung may pagkakamali man po kaming nagawa, under investigation naman po kami at nakahold kami rito sa Caloocan City Police Station. Antayin po namin yung result ng investigation sa amin. Sa ngayon po, humihingi kami ng pasensya sa paunang nangyari. Ngayon po, kung may kasalanan kami, willing naman po namin tanggapin kung may violation kami. Hindi po doon yung uma nakatira. Unang-una, hindi ko na po nakikita yon last year pa. Ngayon si Bag, totoo, hindi po namin alam yon. Kapag ko po lang galing po sa, sa resort, doon po pala nailagay. Hindi ko naman po alam na bag niya po yon.
Kasi galing po yun ng abroad eh. O, di ba, claim naman po dun sa Caloocan City North, dun sa may sa police station doon, inamin naman niya na kanya. Talagang hindi ko po yun alam. Kami po namin doon, hindi namin po alam na bag na. Bag po yun, pero gulat po kami lahat doon, sir. Alas 3 madaling araw. Saan sila dadaan? Ako lahat nakapadlock sa gate, sa harap, sa likod sira na, para lang mabuksan doon. Andito po sa akin ang video, sir. Sige, tapos na tayo doon. Inano nyo lang po yung katungkulan nyo, yung utos ninyo, yung mission po ninyo, okay na po yun. Kasi at third time na po, puro na kayo di Armalite. Takot na po kaming lahat. Na-trauma na po kaming lahat. Sila ay humingi na ng tawad. Yun po ay tinatanggap nyo na po. Natanggap ko naman po yun. Pero yung sinasabi ko nga seguridad, sana po sa susunod, kasi hindi naman po namin, kahit ako, ba't ako magtatago ng kriminal, lalo ko hindi ko kilala. Sana hindi lang po yung bahay namin na hinalugog doon. Bawat bahay mo madadaanan, bago yung sa amin, sir. Ano po ang magagawa ng PNP po para sa seguridad daw po ni nanay? Baka daw po. Pagka mayroon pong sitwasyon na naghihinala kayo, na mayroong pagbabanta doon sa inyong buhay, nagbabanta sa inyong seguridad, no, sa mga darating na araw, agad niyong ipag-alam dito sa aking opisina. Mamaya ibibigay ko sa inyo ang aking cellphone number. No, at tinitiyak ko sa inyo, walang mangyayari, no, na lampas sa katungkulan, no, ng ating mga membro ng Philippine National Police. No, ang amin lang layunin ay ma-provide yung peace and order doon sa lugar ninyo, mabigyan ng hustisya ang mga biktima. No, at tinitiyak ko na hindi mangyayari yung mga pangamba ninyo sa mga susunod na araw. Nandito tayo ngayon sa compound ni Ma'am Ederlina at makikita ho natin kung paano nga ba yung papasok po sa kanilang bahay. Ito ho bang compound ninyo, ilan pong pamilya ang nakatira? Lima kami Lima. pamilya. Pagpasok ko natin, bubungad ho sa atin itong bahay nila nanay kung saan merong 5 kwarto. Ito po dito na sa aking kanan. Ano Kusina po yan. ito? Ang kusina ninyo. Kusina nila, ng lahat namin. Ng lahat. Okay. Pag yung una pong kinatok ay yung sa kapatid ho ninyo yung sa na kapatid. nasa tapat nito. Basta lang, nung bumaba ako, kanya-kanya na sila. Okay. May pulis. Pero na may wala baril. naman pong nawala sa gamit Wala po naman ninyo. po. Wala. Basta select nila yung loob. So kumbaga po, kagaya ho nito, kumakatok na po sila. Lakasan nyo pa, kulang na lang, tadyakan nila. Okay. Yun. Yung katok na balabag, lumabas ka dyan, gano'n. Okay. Pero nawala silang nakita po ngayon. Wala po, pinang-isa-isa naman yan hanggang sa taas. Hanggang dito sa pinakataas-taas. Hanggang doon sa bubong, tingnan nyo ka ako. Okay. Ito yung hipag ko na sana kasama ko. Mm-mm. Ayun, sila ang tinutukan. Mm-mm. Tapos ito, puro kasi yan bata eh. Sila ang tinutukan. Ako, hindi na ako pinatok doon. Paakit pa lang yung pulis, pababa na ako. Okay. Kaya ang kumatok yung kapatid ko na. So ito pala ma'am, no, highway Opo, na. highway na po yan. Pero pag isinara mo po yan, gate na yan. Kasi lagi talagang automatic talagang ano yan. Close talaga lagi yan kahit sa araw. Lagi ko nilalak. So, pero pwede ma'am, no, kahit na ito ay close, dito sa bandang gilid dadaan maglalakad para makalabas. Hindi ko rin po sure kung talagang gano'n. Okay, Opo. ayun. Pwede kayong pumunta dyan dahil sabi naman din ng isang pulis, nakadaan man dito, tatalon dyan sa bubong. O sige, kapag tumalon sa bubong, maririnig lalo ng aso ko yun. Ay wala eh. Puro bubong na po May yan. isang Opo. option din daw po na sa kabila naman, sa kabilang side. Sige po, tignan natin. Yan, yan sinasabi nila. Ayun, itong isa. Ito yung bubong nyo na. Ito bubong namin yan. Kusina. Ito yung kusina. Yan, ngayon pinapagawa ko yan dahil dyan daw dumaan. O. Di bahala kayo kung yun ang husga nyo, kung yun ang alam Saan po nyo. ang labas po Ang nito labas na? po yan, doon na rin po sa labasan. Yung unang gate po. Yung unang gate doon sa pinunta natin sa likod, yun po yun. Po, Ma'am Ann, magandang araw po. Ano ho ang nangyari nung kayo ay pinuntahan ng PNP? Around 2:30 a.m. Nagising kasi ako sa sobrang balibag ng pinto ko kasi. Akala ko kasi
may nasusunog kasi sobra yung balibag niya ng pinto eh. Kaya napatalon ako sa higaan. Pag bukas ko ng pinto, flashlight yung bumungad sa mukha ko. Kaya inisip ko, pulis. Kaya nung pag-alis niya, kasi nakita niya, 2 bata lang yung kasama ko, wala kasi yung asawa ko that time eh. Kinuha ko yung salamin ko, paglabas ko ng kwarto, akala ko 3 lang sila kasi 3 lang nakita ko dito sa sala eh. Paglabas ko ng pinto, dito bumungad sa akin, ang daming tipon dyan na pulis. Natakot ako kasi tigi-isa na silang baril. Lahat sila tigi-isang baril. Ilan po sila? Marami, hindi ko naman mabilang eh. Kasi meron din doon sa kusina, mga nagpa-flashlight sa CR. Kaya ang ginawa ko, umakyat ako. Natakot ako eh. Kinatok ko yung kapatid ko. Kasi siya lang yung malakas ang loob ng ano eh. Anong oras po kayo natulog, ma'am? Maaga kami, yung 10:00 na kami. Kaya sa sobrang sarap ng tulog namin, nagulat kami, 2:30, may nagbabalibag ng pinto. Tapos ang ingay ng paligid. Bago ho sila makapunta, ma'am, ng around 2:30, wala ho ba kayo narinig? Wala po. Naingay? Wala po. Kaluskos? Wala po. Kasi tatahul po yung aso niyan eh. Aso po ang tatahul niyan kapag may naririnig na kaluskos, ingay. Kumbaga hinahanap itong Omar. Opo, yung Omar pa rin yung pinipilit nila kasi pangatlong punta na sila eh. Yung una, pangalawa, mahinahon naman kaya hindi kami natakot. Ito lang talaga yung pangatlo kasi marami na sila eh. Ano ang relasyon nyo kay Omar? Kapitbahay po namin yun. Dating nakatira dyan sa kabilang kalsada. Kaibigan nyo rin? Tropa, ganun. Kailan nyo ho siya, sir, huling nakita? December pa nung nakaraang 2024, nakaraang taon. Pag napunta siya sa inyo, sir, ano ang kamusta? Ano ang ginagawa ninyo? Inuman. Ganun lang, inuman. Sa balita nyo ngayon, sir. Punta niya dito yung yung kamag-anak niya talaga. Dumadaan lang siya sa amin dito. Pero nabanggit nga, sir, no, na ilang beses siyang nakukulong. Anong mga kaso ba? Drugs po. Okay. Sa tingin mo ba, sir, tumigil na siya o... Hindi ko alam kasi matagal lang, halos ilang taon nang hindi pupunta dito. Yung bag po na yun, sir, kanino pong bag yun? Kung tinignan niya lang, ganyan yung mga memory resibo eh. Binulsa kagad ng isang pulis eh. Binulsa eh. Kung tinignan lang nila, nandun, sa hipag namin, may pangalan. Babae po, lalaki? Babae po, sa hipag ko. Yung mga nakita ho ng mga gamit o damit sa loob, anong mga damit po yun? Pang lalaki, pang babae? Mga unisex na, sanggol. Sir Rafi, maraming salamat po at pinasamahan niyo po kami kay Chief of Police para humingi po ng tawad lahat po ng mga nasangkot po na police na nag-accept naman po ako sa apology nila. Salamat po din po dahil pinapunta niyo kami at talagang in-approve namin sa inyo kung ano yung talagang sitwasyon, kung dito po talaga pumunta yung suspect nila. Kayo na po yung mag-usga kung tama o mali yung paliwanag namin, kung nagtatago ba kami ng hindi naman dapat. Sir Rafi, thank you po. Kilala niyo po si Ma'am Ederlina? Opo, ma'am. Ano ho ang relasyon niyo po sa kanya? Kapitbahay po namin. Okay, dati po o ngayon, hanggang ngayon? Since 14 years na po kami na magkapitbahay. Okay. Pero sa ngayon po, lumipat na po kami dahilan sa panggigit niya po sa amin. Okay. Bakit ho na dawit ang inyong pangalan dito ho sa nangyayari sa kanila na sila ay nilooban ng polis at hinahanap sa kanilang lugar si Omar bilang kayo ay kapitbahay? Kilala niyo rin po ba itong suspect? Si Omar po talaga, kapitbahay po talaga namin yan. Dati po kasi sila nangungupahan sa harap ng bahay po namin. Nang ilang taon po kami magkakapitbahay po. So, kamusta ho siya? Ano ang pagkakakilala niyo rito sa kanya? Si Omar po kasi, wala po kami problema kay Omar. Kasi po, hindi naman po kami nagdibisyo eh. Kasi ang ano po talaga nila, ang issue po nila ng mga agpuon po na yan, tsaka yan na Omar, kaya sila magkakaibigan. Alam nyo naman po na nakulong si Omar dahil po sa kasong drugs po. Yan po ang kanilang issue na agpuon, kaya po sila magkakaibigan. Si Ederlina, tsaka si Agpuon, si Alan Agpuon, sila po talaga ang magkakaibigan dahil po sa bisyo nilang drugs. Ano ho ang mga issue doon sa pamilya? Kasi nabanggit ng pulis, ilang beses nang nare-raid yan, pinupuntahan dahil nga po nagtatago, doon daw pumupunta itong Omar. Ano ang masasabi ninyo? Totoo po talaga na doon po talaga si Omar pumupunta dahil po sa drugs po nga nila. Dahil po sa lugar po ng Agpuon compound na po yan, iba-iba pong itsura ng mukha, kahit sino po, araw-gabi. Kaya nga po, napabarangay po kami dyan. Nakikiusap po ako sa barangay. Total, ang address naman po nila sa Pote Road. Dito po sila dumadaan sa Abukado, dito mismo sa amin. Dahil palihim po sila sa mga negosyo nila doon. Yan po kasing agpuon na po na yan. Ang negosyo po nila dyan,
may pumapasok po dyan, nagdadala po ng drugs. Kasi nalalaman ko po, kasi paglabas po nila, meron ng 1, may 2. Sabi ko naman, hindi naman po ako marunong ng 1 tsaka 2. Bakit anong meron? Tapos may inuutosan po silang bumili ng yung pangbalot po ng foil na pag inihaw ng bangos. Tapos may karayom po sila. Tapos nag-ahanap po sila ng plastic daw na pang-repack. Dati po kasi ako may tindahan doon, ma'am. Ayaw po ng asawa ko tsaka ako na masama po kami, na mapasukin kami ng pulis. Kasi kapitbahay po namin sila. Wala po kaming binebentang ganun, ma'am. Kaya ang pulis po, hindi po sa amin pumupunta. Opo, bago po dumating kila Agpuon, ilang bahay po ang dadaanan. Yung mga dinadaanan po, hindi po kami nagtatanggap na kahit sino. Kami-kami lang na pamilya. Hindi po kami pwedeng pasukin, ninuman. Sila lang po talaga ang pukutang pinapasok ng iba-ibang mga mukha. Kumbaga ma'am, yung pag-check ng ating kapulisan ay dahil kumbaga may history na doon talaga pumupunta. Drug din po talaga sila, ma'am. Maliban doon kay Omar, marami ring pumupunta. Marami po, ma'am, na iba-ibang mukha talaga, ma'am. Ano ang epekto sa mga anak ho ninyo? Pangalawa, ma'am, nagkaroon ng anxiety, ma'am. Masasabi mo naman, ma'am, na gusto nila na mag-public apology ka sa kanya. Hindi ako pwede mag-public apology, ma'am. Pwede po ba ako mag-public apology? Patunayan po nila na hindi po sila gumagamit ng drugs. Willing po ako mag-public apology, ma'am, kung sa buhok po sila opo, ma'am. Payag po ako na mag-sorry po ako sa kanila. Lahat po, nationwide po kung saan po ako dapat mag-sorry. Pero sa ginawa po nila sa akin, ma'am, hindi po talaga ako pwede at papayag sa gusto nilang mangyari. Mensahe mo, ma'am, dito kay Adelina. Hindi natutulog ang Diyos. Magsinungaling ka man ngayon, dapat isipin mo, nakakasakit kayo ng tao na walang kaalam-alam. Wala kaming alam sa ginagawa nyo. Legal kami namumuhay, nagbabayad kami ng tax. Pero kayo, wala kayong ibang ginawa, kundi gumawa ng salot. Ngayon, dahil kayo rin naman nagsabi na baka kami mga adik, willing ako magpa-drug test, sa buhok tayo magkasubukan po. Para malinis din kayo. Para sabihin ninyo na hindi totoo ang mga sinasabi ng mga tao, yung mga comment ninyo na mga adik, magpa-drug test po kayo. Yung lugar ho ba ng pamilya ay saan po ba ito kilala at ano ho ba ang nangyayari po doon? Sa akin kasi marami rin na iano dito sa amin, na iabot na mga bali-balita na madaling araw talagang minsan nag-iitya ng mga tirigas doon. Tapos pasukan pa nga daw ng mga Pero never seen na siyempre hindi naman namin pinapasok yan dahil wala naman nagre-report sa amin. Yung mga tao na yan, hindi po namin alam yung kung saan talaga sila nanggaling. Pero yung mga datihan po dito, kilala po ng barangay. Yung lumapit ho sa programa ho namin na mga complainants kagawad, sila rin ho ba sa ating barangay kilala na, may record na ho ba sila sa atin? Karamihan yung away pamilya, tapos sa gabi, mga pasaway, na hindi naman dati ganun. Ngayon, sa ating gabi na yung mga kabataan, nasa labasan. Kaya nagiging problema, ang mga bata ngayon, inutusan na bumili ng mga drugs at iaabot na lang sa mga Kaya medyo ingat din po tayo sa mga kabataan. Dahil yun ang lagi ko sinasabi, ng kabataan ang ginagamit ngayon. Barangay kasi, combine yan. Ang nangyayari lang po kasi, minsan, iniikot-ikotan din namin yung pangyayari sa lugar na yon. Medyo, siyempre, mananahimik muna yan. At wala kami magbibigay ng impormasyon sa inyo dahil iniikutan naman po ng peace and order ng Barangay 178, lalong-lalo ng inyong lingkod, Kagawad Oro, na talaga pong inaano namin na trabaho, hindi yung mga nangyayari. Ano rin po ba ang record din po nung ating pinag-uusapang suspect po na si Omar at yung biktima nga si Raquel? Dito po sa barangay, nung wala po silang record dito. Kasi po yun, parang nangyari po, hot pursuit po yung nangyari, police po yung nag-operation. Kaya po hindi na po nakipag-coordinate sa barangay. Patungkol po doon sa mga complainants ho namin, meron ho bang report o record ho sila dito sa ating barangay? August 2020 pa, na may nagaganap na bentahan ng droga at ginagawang pwestuhan sa may lugar ng Avocado Street po. Yung biktima po na
pinag-uusapan ho natin dito na si Raquel ay may record din ho ba sa atin sa barangay? Actually po, ano na po namin yun, surrenderis namin sa Badak. Membro po siya. Ito po nga suspect po na hinahanap po ng PNP na si Omar ay meron din ho ba tayong record sa ating barangay, EXO? Negative po eh. Wala pong pakiusap ko po na sana po kung may nangyayaring hindi maganda sa lugar tulad sa Abukado, sana po i-report kagad nila dito sa barangay para marubingan kagad namin yung lugar o kung kaya kinakailangan magpa-assist kami sa pulis.